Ngayong Nobyembre, nakatakdang isagawa ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2026. Ngunit habang wala pang kasiguraduhan kung kailan magtatapos ang krisis sa langis at tensyon sa Middle East, pinangangambahang posible ring maapektuhan ng nalalapit na halalan. Sa panig ng COMELEC, hindi raw tututol ang komisyon sakaling ang ipagpaliban ng BSKE. Ang kanilang paliwanag, alamin sa report na ito. Bukas ang Commission on Elections sa COMELEC sa ilang rekomendasyong ipagpaliban muli ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections sa BSKE na magaganap sa November 2 ngayong taon. Ito'y kasunod ng naging pahayag ni Deputy Speaker at Bacolod City Representative Albi Benitez na ilang buwang ipagpaliban ng eleksyon dahil sa nararanasan pa ring oil crisis sa bansa na epekto ng gera sa Middle East. Ayon sa mambabatas, magiging daan ng BSKE postponement para makatipid at pansamantalang magamit ang pondong nakalaan sa eleksyon para sa ibang mahalagang bagay na ipinangtutulong sa mga apektadong Pilipino na nakakaranas ng krisis sa langis at taas presyo ng ibang bilihin. Tinatayang 16 billion pesos ang alokasyon para sa halalan na kung magagamit, ibabalik rin daw pagsapit ng 2027. Gayunpaman, bagamat hindi tinututulan ng komisyon ang isinusulong na plano ng mambabatas para maipagpaliban ng eleksyon, sinabi ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na ang paggamit sa pondo ay hindi maaaring galawin o ilipat sa ibang opisina at ahensya dahil maaari itong maideklara ng Korte Suprema na labag sa konstitusyon. Paliwanag ni Garcia, ang alokasyong pondo ay nakasaad na sa General Appropriations Act o GAA. Maaari lamang daw na gamitin ito kung realignment ng budget, ngunit dapat ay nasa ilalim pa rin ng COMELEC. Sabi naman ni Benitez, pwede itong ikonsidera o ideklarang savings lalo't nasa National Treasury pa ang pondo na nangangahulugang hindi pa direktang naibibigay o hawak ng COMELEC. Maituturing lang daw itong unconstitutional kung nasa pangangalaga na mismo ito ng komisyon. Samantala, binigyang diin ni Garcia na maaari lamang silang magbigay ng rekomendasyon at suhestyon sa nakatakdang planong postponement, ngunit sa huli, nasa pagdedesisyon pa rin anya ng Kongreso kung aaprubahan ang isinusulong na pagpapaliban sa halalan ngayong taon. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.